Well, mga sir, may naman tayong ginagawa rito na euro na 150. Ito yung SYM. Hindi na ito kagabi kaso wala akong available na parts na pwedeng ilagay dito. Kasi gawa kasi ng euro to mga sir. Pero may mga kaprehas naman itong parts. Sample na lang natin yung Suzuki Thunder. Ito yung mga parehas nito. Kasi tagal ko rin nagtrabaho sa SYM kaya medyo familiar na ako sa parts nito kapag nagkaroon siya ng problema. Ang issue kasi nito mga sir ay kaya dinala ito kagabi sa akin dito sa shop at lakas ng ulan. Kaya hindi namin ito nagawa. Kinabukasan na lang kasi bibili pa tayo ng parts. At ang issue nito mga sir, yan umaandar. Tapos ngayon ikakambyo natin. Ayan, nakapremira na yung mga sir. Ibig sabihin gumagana yung mga transmission, pwede siya tumakbo, ganyan. Ngayon kapag once na inapakan mo naman yung preno, dapat mamamatay yung makina kasi naka-premiera siya. Apakan mga tropa. Yan, inapakan niya yung preno, hindi na umiikot yung gulong, tapos dito sa may indicator, sa gear indicator, yan, naka-premiera, kaso hindi na mamatay yung makina. Kaya dinala ito kasi hindi na talaga totally makatakbo. Kahit anong gawin mong acceleration, primera, segunda, hindi na siya makatakbo gawa ng running clutch na siya. Wala pa daw itong motor na to, wala pang isang buwan nung ginawa. Tapos ayun, ganyan na. Ang tansya ko lang dito kaya nag-running clutch siya, baka mataas yung clutch nito. Mataas. Kaya nasira agad. Kasi kahit bago yung ilagay mo dyan, kung mataas naman yung clutch mo, magra-running clutch talaga yan. Pupudpurin niya yung mismong clutch bush na nandun sa loob. Diyan, sakyan mo nga. Okay, try natin kay Gerald na ibaba yung center stand, tapos ipipremera niya. Ibaba mo, tapos sakyan mo. Sakyan mo. Naka-premiere yan. Naka-premiere yan mga sir. Tapos pitaw mo yung clutch. Ayan, nakapitaw siya ng clutch. Naka-premiere. Silipin natin uli. Ayan, naka-premiere yan. Tapos acceleration ka. Gas. Ayan, naka-premiere yan mga sir. Naka-throttle tayo. Premiere kasi dito si RKS. Dito yung Primera, neutral dito. RKS pala yung pangalan nito. Euro RKS. Yan, wala. Ayaw tumakbo. Okay, sintos naman na. Sintos naman na. Okay, hindi na makatakbo yan. Umuwi ito sa Novaliches ito. At nagtatrabaho dito. Security guard. Ngayon, para makita natin kung ano yung problema nito, kung ano yung tinutukoy kong clutch bush. Ayan, naka-Primera pa rin yung mga sarang. Kaso hindi na mamatay yung makina tapos hindi siya umaabante. Ayan, para makita natin kung ano yung problema nito, kung ano yung tinutukoy kong clutch boost sa loob ng makina, kaya nagra-running clutch. Ito, bubuksan natin ito yung side na to. Mas madali lang din naman ito magbukas kasi wala na tayong tatanggalin. Hindi natin kailangan tanggalin pa yung tambutso, yung ito, hindi natin kailangan tanggalin yan. Ito lang, tatanggalin lang natin to, allen wrench, saka yun nandito, tapos ibababa nyo lang yan. Matatanggal nyo na ito yung tool nyo yan, tapos yung crankcase. Ayan, try mo, Gerald, para makita natin yung laman loob. Kung ano yung tinutukoy ko clutch bush. Parehas lang ito ng clutch lining nito, parehas lang din ng Suzuki Rider 150. Thunder, mga ganyan. X4, ayan, kaparehas nito mga sir. Okay, buksan muna natin to. Okay, ayan mga sir, tanggalan natin. Uy, yan yung langis niya mga sir. Sinyalis po yan na running clutch or di kaya local yung nilagay na lining, kaya nagkakaroon siya ng putik. Ayan. Ganyan din yun sa RS na 150, sa Honda RS 150. Once na ginamitan mo siya ng
ng lining na hindi maganda or aftermarket, ganyan talaga mangyayari. Running clutch. Okay, para makita natin, tanggalin natin yung yung clutch lining niya. 5 yung tornilyo para makita natin or matanggal natin yung clutch lining nito. Tanggalin mo yan. Kaya dapat kapag ganito mga sir na decambio o declutch yung motor ninyo, dapat yung kanyang clutch, yung hand clutch dapat sakto lang dapat yung taas para hindi nagra-running clutch at matagal din yung buhay. At mas maganda gamitin yung lining, yung original na, para pang matagalan na yun. Tanggalin natin para makita natin yung problema nito. Yan, say mo. Say mo. Tapos tanggalin mo yung clutch bush. Yan, tanggalin mo yan. Okay, ito yung clutch niya mga sir. Yan, sunog na sunog yung clutch niya. Sinyalis ito na mataas yung minor nito, ay minor yung clutch pala. Mataas. Kaya nagkaroon siya ng ganyan. Yan, sunog na sunog. Kaya obligado nito magpapalit tayo nito. Kaso kasi wala akong ganitong mga parts. At ayun, manipis na. Ito yung clutch box na sinasabi ko. Yan, manipis na. Kaya tanggalin mo natin para malinisan natin at matanggal natin yung putik-putik dito. Yan, tanggalin mo na. Size 22 yung tornilyo na yan. Dito sa taas ko magano. Yan. Okay na. Okay na yan. Okay na. Huwag mo itutupi. Okay na yan. Tanggalin natin yung nut at ito yung clutch bush. Papansin nyo, nagkaroon siya ng kanto rito. Kumbaga, nag-running clutch na itong mga sir. Ngayon, kapag sakali naman mga sir na hindi kayo magpapalit nito, ang gagawin nyo lang dyan, sakaling ganito yung problema, wala pa tayong budget, kuha lang kayo ng isang plate, bumili kayo isang plate sa clutch lining. Kapag ganyan mga lining na yan, sunog na, kailangan magpalit na tayo. Kung ito naman wala nang budget, bili kayo ng isang clutch plate. Example natin ito, ilalagay nyo yan dito sa pinaka loob para kumapal. Yan, kasi kaya nag running clutch kasi sliding na siya at hindi niya na ito masyadong naiipit o hindi na naiipit ng spring yung clutch lining natin sa yung clutch plate. Kaya ganyan yung nangyari at ganyan yung ginagawa ko nung nasa SYM ako. Ganyan yung ginagawa ko in case na wala tayong pambili nito. At ito kasing part na to medyo may kamahalan din. Ganyan yung gagawin natin. Kaya kailangan natin ng isang plate, tapos lining, tapos yung langis na yan, hindi maganda yan. Kaya obligado dapat palit yan. Tapos ito, gas natin ng gasolina. Tanggalin mo ito, ikot mo. Okay, ito lang mga sir, nakabili na tayo ng parts. Yan, K-Way. At isang set na talaga siya. Kasama na yung lining at kasama na rin yung yung pressure plate. At nagkakahalaga ito ng nagkakahalaga ito ng 980. Yan, binili natin mismo dun sa SYM to. Yan. Tapos ngayon ilalagay na natin
Huhugasan muna natin to. Saka yun doon. Saka natin to ilalagay. Isa lang kasi yung pinabibili ko doon, kaso wala daw silang isang piraso lang. Kaya isang set talaga yung binili natin. Tapos yung isang plate gagamitin pa rin natin kasi ilalagay natin sa dulo. Okay, hugasan mo rin to. Okay, ito na mga sir, nalinisan na natin yung parts na case. At ilalagay na natin yung bago natin clutch lining. Pero bago natin ilagay yung clutch lining, maglalagay tayo ng isang plate. Ang purpose kasi nito mga sir, para kumapal dito. Yan. Pero kung may pambili naman tayo ng bago, mas maganda pa rin bago pa rin ilalagay natin. Pero ito, effective naman po ito mga sir. At ito yung dati kong ginagawa nung nasa SYM ako. Ilalagay na natin yung bago. Yan, mauna muna yan yung yan, kasama yung pinalitan kasi isang set pala itong nabibili natin sa SYM na clutch lining. Tapos yung clutch lining nya itago mo kasi papakita natin yan sa may-ari. Lagyan natin dito mga sa lining, tapos plate, lining saka plate. Tapos mamaya naglalagay tayo ng langis dito. Yan, puro bago yan yung nilagay natin. Genuine parts ng ng Keyway. Okay, tapos lagay mo natin yung yan, lagyan natin ng langis. Tapos suot natin yung clutch housing. Anday lang din itong magkalas mga sir. Tapos huwag nyo kalimutan yung washer dito kasi hindi gagana yung ating clutch kapag nakalimutan nyo yan. Yan, lagyan natin ng langis. Tapos ilagay natin yan. Okay, nilagay natin. Tapos yung nut niyan 22. Tapos yung washer, huwag niyong kakalimutan na tupiin kasi lock ng yan, yung nut natin. Tapos sunod nyo ito. Yan. Tapos washer dito. Yan. Tapos sunod na yung cover. Bago yun nilagay natin original ng Keyway na lining sa plate. Hindi ko lang alam to kung original tong ilagay. Yan. Tapos lagay mo na yung spring. Ilagay natin ang langis para hindi mabigla. Tapos mamaya after natin tumatapos, titimplayin natin dun sa clutch para hindi uli mag running clutch at hindi masunog yung ating clutch lining. Ito mga sala, kung sakali mag-iipit kayo nito, T-rings lang yung gamitin nyo. Okay nga gamit ng impact kasi madaling mabali yan. Ito mga sala, naipitan na natin. Tapos tatry nyo yung hand clutch. Yan, kapag once na lubog, ang gagawin ninyo, magsi-self adjust kayo dito. Ito, kasi nagdagdag kasi tayo ng isang clutch plate, kaya medyo lumapad siya, kaya nawalan siya ng clutch. Kaya ang gagawin ninyo, magsi-self adjust kayo dito. Pero bago nyo i-self adjust, gagawin nyo muna ito, kumbaga itulak nyo muna para kapag napudpud uli ng konti, pwede kayong mag-adjust dito. Okay, adjust mo na, kapulong. Okay, ito mga son, lagyan na natin. Tapos yan, i-adjust natin. Kung sakaling bitin pa rin kayo mag-adjust dito, doon sa arm kayo mag-adjust pa. Magbabago po talaga yung mga son dahil nagdagdag tayo ng isang plate. Okay, meron na.
Tapos obserbahan nyo yung ano. Yan, gumagalaw na oh. Pag gumagalaw yan, ibig sabihin bumubuka siya. Okay na yan. Palilagay na natin yung cover ito, tapos magpapalit din tayo ng langis kasi hindi natin pwedeng ibalik yung langis na yan. Papansin niyo sobrang putik yung langis niya. Kaya balik natin yung cover, tapos testing na natin kung magkakaroon na siya ng hatak. Yan mga son, ilagay na natin. Ay, balik na natin. Tapos ngayon, hindi na natin kailangan ibalik pa yan dahil sobrang dumi na yan. Maglalagay tayo ng ibang langis. Ang gamit nating langis, yung Buyoji, ito rin yung ginagamit ko sa sa CBR ko. Kaya yung lalagay natin dito. Salang na natin. O, buhos na natin yung langis. Yan, 1 liter. Tapos testing natin kung aamba na yung makina ay yung motor. Kanina wala talaga. Testing natin pandalin. Tapos tanggalin mo na yung langis dyan sa ilalim. Lagyan mo lang sa gilid dyan kasi pakita natin tayo sa mayari. Baka isipin pwede pa yung kanyang langis. Isipin niya bagong palit lang daw. Ayan, kita naman natin na sobrang itim at hindi na pwedeng ibalik. Tapos paandalin mo na, testing mo kung mag-aamba na. Sakyan mo siyempre. Tingnan natin kung babagay sa iyo yan. Dati bagay sa iyo, kanya yung motor mo dati. Okay, testing mo na. Papimira yata. Okay. Ito vlog. Yan, maamba na. Ano mo ng konti yung clutch nya, baka mababa. Kasi pagka mababa yung clutch naman, mahihirapan naman tayo sa kambyada. I-off mo muna yung makina. Tapos tulad dun sa kanina sinabi ko, dun tayo mag-a-adjust dun sa pinakailalim para may puwang pa siya, or kahit dito. Kukunin natin yung sakto-sakto. Kahit dito kayo mag-adjust, pwede naman mga sir. Okay. Sumuli. Doon sa sa labas. Mahaba na. Medyo magalit talaga yan kasi bago yung clutch. Testing mo sa labas. Testing natin sa labas para magkaroon ng dulas yung ating yung lining saka yung plate kasi bago at medyo mataas na rin yung clutch. Nga, gusto mo ulit. Mga sir, maamba na siya tapos mamatay na rin yung makina. Malaki ng gulong sa likuran yan. Ano pa ng konti? Taas ng konti. Bago kasi yung clutch lining. Okay, simula.
mga sir, bali okay naman na siya, umaarangkada na siya. Yan, kung sakaling same ng problema nung motor nyo or kahit anong motor, ganoon lang din gawin ninyo mga sir. Yan, okay na, pwede lang makuha ng may-ari. Dati kasi meron din akong ganitong motor eh, kaso pinamigay ko na lang din sa tsuhin ko. Yan, okay mga sir, ganito na lang yung video natin. Maraming salamat.